Hi mga kachupa! Welcome back to my vlog! For today's video, wala tayong gagawin for this video. Hindi na tayo for today's katulog. Kasi, kakauwi lang namin galing Asian store. So, ang aking asawa, naawa ko sa aking asawa dahil ang aking asawa ay natulog sa truck. Dahil nung pagkapunta niya nung Lunes sa Michigan, lahat ng hotel doon ay fully booked. So, anong nangyari? Natulog siya dun sa truck. Naawa ako. Buti, sabi ko nga kaya, na-experience mo na ba yan dati? Sabi niya, hindi, ngayon pa lang. Sabi ko kasi, dapat nagbubook ka na bago ka umalis. Kasi, sabi niya kasi, may event daw sa Michigan ngayon. Hindi daw niya alam kung anong mga event. Kaya lang, ang dami kasi. Sa Michigan kasi, last week ng tag-araw. Parang last week na ng summer. So, parang lahat ng maraming tao doon na nag-spend ng time sa lake. Sa Michigan kasi doon sa tinagtatrabuhan ng aking asawa kung saan siya nagde-deliver. Malapit siya sa lake o kaya sa mga pasyalan. Kaya, wala siyang nabook. Ang nangyari, nag-park na lang siya doon sa parking lot, tas dun siya natulog sa loob ng truck. So, naawa ako. Buti na lang, hindi ako sumama nung Lunes, kahapon. Ay, hindi. Wednesday na ngayon eh. So, Wednesday na ba? Wednesday pala ngayon. Kahapon, Lunes. So, hindi nga ako sumama. Buti na lang talaga hindi ako sumama kasi kung sumama ako ay baka magsiksikan kami sa loob ng truck. Yung truck kasi niya, walang higaan sa walang kama sa likod ng truck. Diba yung mga ibang truck merong kama sa likod? Yung kanya kasi wala. So, naawa ako. Ngayon, nagpapahinga na siya ngayon. So, kakatapos lang namin mamalengke sa Asian store. So, ito yung suot ko kanina. Medyo maitim tayo rito. Linis na din ako ng aming bahay. Naghugas na rin ako ng mga plato, ng kusina, naglampaso na rin. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi parang dagdag trabahoin pa, imbes magtsikahan na lang, no? So, ito yung binili namin. Peanut sauce. May ganito palang peanut sauce, no? Sa sa mga Thailanders, ang bet nilang sausawan, peanut sauce. Ako hindi ko bet yung peanut sauce. Tapos bumili rin ako ng pasensya na sa kilik. Baka may biglang mabatawan tong hawak ko, mabasag pa. Bumili kami ng ganito para sa egg rolls. Ito kasi yung sausaman namin. Bumili na rin ako ng baka kasi may kumakain. Kumakain, bigla nakita yung kilikili. Nabaluukan, no? So, eto. Bumili na rin ako ng malaking oyster sauce. Kasi pagka ako yung nagluluto ng mga gulay, oyster, ng mga broccoli, nilalagyan ko ng oyster para masarap. Wala akong makitang mamasita oyster. So, ito lang ang nakita ko. So, ito masarap din naman. Kaya lang, tansya-tansya lang. Diba? Kasi ako, ang lagi kong binibili sa Philippines, mamasitas oyster sauce. So, wala tayong nakita. So, ayan, malinis na yung ating lutuan. Yung kumikinang na rin yung ating kumikinang na. Tapos, naglampaso na rin ako sa sa sahig. So, dito tayo, patayin ko muna yung ilaw para kwentuhan tayo. Buksan ko lang nandito para magtipid-tipid tayo ng kuryente. Medyo mahal ang kuryente namin nakaraang buwan. Sa $110. Pero yung aming yung aming kuryente, kasama na dun yung yung tubig namin kasama na. Isang lang dito isang resibo lang. Magkakuryente, tubig kasama na. So, buksan natin to kasi dito tayo mag-i-stay sa ating living room. Ayan, liwanag na. Alam niyo mga kachupa, palamig na ng palamig dito sa aming lugar. Parang feeling ko nga sana nga hindi sumakit yung aking ulo eh. So, ano kayang topic natin for today's video? Teka lang, mamimili tayo ng topic. Nakikita yung aking alaga.
Pasensya na yung aking alaga kasi wala siyang kapatid. Hindi pa namin siya nagagawa ng kapatid. Kaya ayan, nababalo-balo na naman. Nababalo na. Kaya minsan natatawa na lang din ako sa kanya pagka naglalaro siya mag-isa o kaya pagka natutulog ako sa sopa namin, bigla na lang siya tatabi sa akin, matutulog na lang din. Ewan ko ba, siguro ganun talaga ang mga pusa. Hanap tayo ng magandang topic sa internet. Tingnan natin kung anong magandang topic. Ako baka lobat na tong aking laptop. Ang tagal ko na kasing hindi nabubuksan. Ayan, maganda na. So kanina, nagbabasa-basa lang ako ng mga Bible ko. Alam mo, totoo pa rin sinasabi nila, no? Pagka lagi ka na nagbabasa ng Bible, pagka lagi ka nang nakakakinig ng God, alam mo yung mga magagandang parang ang hirap mo nang kain sa mga masasamang bagay, Samantalang dati, ikaw yung BI. Hoy, ikaw ang BI sa amin. Sa tropa, di ba? Ngayon hindi na, nagbago na ako. Tagal na ako nagbago. So, ano kayo magandang topic? Tara, tignan natin sa internet. Dahil wala tayong hanap for today's video. Naawa talaga ako sa asawa ko kahapon dahil talagang, alam mo, nakita nyo naman yung truck na ginagamit namin, di ba? Wala namang higaan dun. So, ang ginawa niya, tinanggal niya yung basurahan, yung para lang magkasya sa dun sa tapakan namin. Alam mo yung pagka nagda-drive ka, di ba, may dun siya na natulog. Naawa talaga ako. Alam niyo naman ako, maaawain ako Kaya sabi ko, parang hindi ako makatulog kagabi. Naawa talaga ako sa asawa ko. Sabi niya, buti na lang daw. Ang bait ng asawa ko kasi lahat ng nangyari sa kanya, parang iniisip niya na na pinapalakas siya ni Jesus. Parang gano'n. Ayan lagi ang inaano niya. Dinadahilan niya na baka may dahilan kung bakit ako walang nakuhang hotel or di ba? Sabi ko, susunod, ka na. Si Kiki, gustong umakyat. Alka, come here. Come here. Kasi itong alaga ko, ayan hello ka muna. Hello mga kachupa. Mag-hello ka muna. Parang pwede. Alam mo, natutuwa ako dito sa alaga ko dahil siya, yung pag-aalis kami o pumasok ka na sa kwarto mo kasi ang kwarto nga niya doon sa basement. Alam niya, papasok na siya. Hindi na mismo yung, hindi na bubuhatin para ilagay sa basement. Alam niya na naaalis kami. Parang alam mo nakakapag-isip din siya. Bakit naman ng alaga namin? Tapos pagka sinasaktan mo siya, ang kagat niya mas masakit pa sa kinukurot mo, 'di ba? Kasi minsan pagka nababwisit na parang nakukitan na ako, parang gusto ko na siyang pipiin. Parang alam mo yung mga ganyang kagat niya. Pagka ganyang kagat niya, hindi masakit kasi hindi ko sinasaktan. Pero pagka nasaktan na siya sa kurot ko, yung kagat niya, sakit din, nagdudugo. So, ito, nahanap tayo ng ating topic. Teka lang. Minsan kasi sa YouTube, naghahanap din ako ng mga kayong magandang i-topic dun sa mga na-subscribe ko. Minsan napapanood ko rin sila kung anong magandang, alam mo yun, yung para may matutunan din sa akin yung tao or ayan. Isulat natin. So ayan, may topic na tayo for today's video. Wala lang, may maganap-ganap lang. Wala kasi tayong matopic kasi ayoko na ipakita yung lagi ako naglilinis ng bahay. Sabihin talaga, katulong ako rito. Ayoko na ipakita kasi siguro naman lahat naman tayo marunong maglinis ng bahay. Ewan ko lang dun sa mga hindi alam. Siguro galing mayamang buhay mayaman kaya hindi nila alam paano maglinis, di ba? So, ito ang tanong natin. Iniisip ko lang, parang anong magandang asawahin? Apam or Pinoy?
Since ako, na-experience ko na yung dalawa. Kasi hindi naman ako nag-asawa ng Pinoy, pero nag-jowa rin ako ng Pinoy. Pero alam mo, ang napansin ko sa Pinoy, karamihan ng mga Pinoy ha, minsan hindi nila alam kung hindi sila kontento, kumbaga yung parang hindi sila kontento na ikaw ba talaga yung makapangasawa or although meron ako mga kaibigan na lalaki rin na matitino naman, pero karamihan sa nakilala ko, wala, hindi sila marunong makontento. Sa kasi sa mga, although sige, may mga, alam mo, ang dami rin hindi ko rin alam kung anong magandang asawahin, Pinoy ba o apam, depende na lang sa'yo kung anong gusto mo. Kasi ako, ko tag dito na experience ko na ayun nga, yung parang mas maganda talaga yung AFAM. Pero ikaw, depende naman sa'yo kung anong prefer mo. Pero, ang akin kasi talaga sa akin, AFAM. Kasi never ako nagkaroon ng jowa ng AFAM. Ito nga lang yung asawa ko. So, siguro depende na lang din siguro talaga sa tao. Kasi may mga ibang AFAM din na babaero diba? Pero hindi naman karamihan ng mga AFAM. Kasi nakikita ko naman sa mga vlogger na nakapangasawa ng AFAM, maayos naman ang buhay. Diba? Meron pang mga AFAM na pati ang magulang ng asawa nila sa Pilipinas tinutulungan, 'di ba? Parang iba talaga pagka-AFAM, 'di ba? At saka ang AFAM, hindi sila mapili, hindi sila yung ayoko ng ganito, ayoko ng tsaka, ayoko ng, alam mo yun, kasi iba talaga ang mga Pinoy na lalaki, alam mo na, experience ko yan ha. Hindi naman sila kagwapuhan, hindi rin naman sila kayamanan, pero kung mapili sa mga babae, ay iba talaga. Akala mo talaga ang dami nilang offer. Na pag pinangasawa mo sila, may sarili ka ng bahay or Akala mo taman talaga kayo, napunta na tayo sa mga lalaking mga Pinoy. Kayo, kilala nyo kung sino kayo, diba? Siyempre, may mga iba kasing Pinoy na ang daming hingling. Gusto ko sexy siya, gusto ko maganda siya, gusto ko maputi yung kuyukot niya, walang peklat, yung walang bangs sa mukha. Alam mo, kung gusto nyo ng ganyang babae, yung maganda talaga, yung hindi na kailangan ng makeup, alam Marian Rivera, bago kayo manghiling ng ganyan o maghanap ng mga ganyang babae, dapat iisipin nyo kung aladingdong ka ba, di ba? Kung makapaghanap ka ng Marian or Ivana Alawi, isiguraduhin mo muna yung itsura mo or yung estado mo sa buhay, talagang mataas talaga, hindi naman pwedeng nandiyan ka lang sa maliit na wala kang ipon, wala kang pero makapag-asta ka ng nabubwisit ako sa mga ganun, Hindi naman sa lahat, pero karamihan ng mga lalaki ang hinahanap mga ganun, yung sabihin, baka mamaya may mag-comment dyan na hindi ka lang kasi nagustuhan dahil kaya itsura mo. Excuse me? Hindi sa ganon. Totoo, actually, hindi talaga ako pala gustuhin ng mga Pinoy. Parang hindi ako gustuhin, kumbaga hindi ako jowain. Oo, kasi parang napakasimple-simple ko lang na wala akong palaging makeup, hindi ako nag-a-eyes sa palagi. Yung alam mo yun, parang andusing-dusing ko nga nun. Papakita ko lang sa inyo yung picture ko nung throwback muna tayo. Hindi ako pala ayos. Gusto ko kasi normal lang, citizen. Yung natural, organic ang beauty. Yung wala ka hindi mo na kailangan ng foundation, hindi mo na kailangan magkilay, mag-lipstick bago lumabas at mamalengke. Yung ganun, alam mo na mawala tayo sa top. Doon tayo sa AFAM or Pinoy. So, yung mga katangian ng mga AFAM. Sige. Ang AFAM kasi, ang kanilang mindset, future, yung nakikita nila yung future nila, kung pagka nagkapamilya ba kami nito, anong mangyayari, kukuha na ako ng bahay, kukuha na ako ng insurance, yung mga ganun, nakasama yung pangalan mapapangasawa mo. Ganun ang mga mindset ng AFAM, 'di ba? Kasi may mga ibang AFAM nga, 'di ba? May mga ibang AFAM, hindi naman karamihan ng AFAM ganun.
Pero may karamihan ng mga apa, mababait talaga at saka maalaga. Ganun sila sa mga napangasawa nila. Kaya karamihan ng apa, naghahanap sila ng old tradition na Asian girl kasi karamihan dito sa Amerika westernized. Hindi na sila yung old culture na katulad sa atin sa Pilipinas na pagka babae ka, kailangan bahay ka lang, homemaker ka. Ayun kasi ang hinahanap ng mga apam. 'Di ba? Tapos kaya sila naghahanap ng mga sabi ko nga sa inyo nung nakaraang video ko. Naghahanap ang mga apam dahil gusto nga nila yung old tradition na babae na lagi lang sa bahay. Ikaw kung anong prefer mo, kasi may mga iba kasing Pinay na ginusto lang yung apam dahil nasa US, ay maganda yung buhay, ay mapapagawa lang bahay yung pamilya ko, may mga ganong dahilan. Kaya lang dapat kasi burahin natin yung mga ganong yung mga estado, kasi ang pangit tignan, pangit pakinggan na inasawa ka lang dahil nga ganyan yung estado mo sa buhay. Hindi naman ganon, 'di ba? Ang akin, gusto ko asawahin mo yung asawa mo dahil mahal mo mahal, 'di ba? Yun lang, yung tama na yung galong tsaka naaalagaan ka, hindi lang ikaw ang naaalagaan, kumbaga pati pamilya mo minamahal din. Ang pangit kasi na mag-aasawa ka, tas yung asawa mo hindi niya gusto yung pamilya mo, parang ilalayo ka niyan sa pamilya mo. Ang pangit ng ganun, totoo lang. Kaya maganda kumuha kayo ng asawa na mahal ikaw pati ang magulang mo, 'di ba? Pamilya mo. Hindi yung mahal ka lang pero yung pamilya mo hindi mahal, 'di ba? Ang pangit ng ganun. Kasi ako may mga experience ako niyan na na may mga lalaki ikaw lang ang mahal pero magulang mo hindi mahal, wala pera lang, wala lang, magulang mo lang pero wala siyang pakialam sa mga magulang mo, walang pagmamahal ba. Sa akin, for me, importante yun yung pagka alam mo, isa rin sa katangian ng asawa ko na gustuhan ko sa kanya dahil napamahal din ako dahil ganun siya, kung ituring niya yung magulang ko parang magulang niya. Yun, isa rin yung dahilan na nag-green flag siya, hindi siya red flag. Green flag siya na, gusto niya yung magulang ko. Parang, alam mo one time, sinabihan nga niya na natutuwa ako sa magulang mo dahil kahit ganyan kayo kahirap, parang nandyan yung magulang mo, parang pinalaki ka nila ng maayos, hindi ka pinabayaan, pinag-aral ka, kahit anong hirap di ba? Natatapos mo yung pag-aaral mo, 'di ba? Nang kahit mahirap kayo, 'di ba? Ayun yung isang dahilan kung bakit napamahal din ako sa asawa ko. So ayun yung mga green flag sa kanya, kasi yung mga iba wala lang, ikaw lang ang mahal. Tapos yung magulang mo, wala na. Pera, parang mag-aaway sila. Ang pangit ng ganun, 'di ba? Tapos aasawahin mo yung isang tao, tapos 'di ba? Pangit. So, dun sa ibang Pinoy, iba kasi ang utak ng Pinoy Totoo lang. Ang daming hiling. Kaya natatawa na lang din ako pagka buti na lang talaga hindi ako nag-asawa ng Pinoy. Kasi feeling ko sasakit ulo ko. Hindi naman sa pero hindi ko nila lahat-lahat ng Pinoy na sakit sa ulo hindi. Kasi minsan naiisip ko na ang Pinoy, hindi sila nag-iisip for the future. Kumbaga iniisip lang nila yung pangkinabukasan ba, yung mga kakain natin bukas. Yung alam mo yung wala talagang future. 'Di ba? Pero may mga iba naman akong kakilala na mautak naman yung nag-i-invest, 'di ba? Tapos nagpapagawa ng bahay, papakasal muna bago magsama. Ayun, may mga kakilala akong mga ganun. Pero marami rin akong kakilala na nagsasama muna sila. Magkakaroon muna sila ng anak bago magpakasal. Minsan niya hindi na nagpapakasal dahil walang pagkasal di ba? Kaya ikaw kung anong prefer mo, kasi ako siguro kung gusto mo mag-affirm, kailangan meron kang lakas ng loob na pwede kang ma-relocate, kasi hindi mo alam kung saan nakatira yung affirm, di ba? Paano kung sa France, Italy, Alaska, iba-ibang mga lugar, 'di ba? Tapos pupunta ka doon sa lugar na 'yun na hindi mo alam. Syempre kailangan may lakas na loob ka na nakakayanin mo na ikaw lang mag-isa doon sa lugar na 'yun, asawa mo lang. Tulad ko kasi alam mo nung una nung
mga ilang buwan lang ako dito, mga 3 months, na nandun sa mindset ko na, totoo ba na nandito na ako, lagi na akong nasa bahay, hindi ko na nakikita yung mga lugar na lagi kong napupuntahan. Lalo-lalo na mahirap sa atin na hindi natin nakikita yung mga magulang natin, mga kapatid natin, mga pamilya natin sa Philippines. Malayo eh. So, isa rin yun, dapat na kailangan meron kang patient sa asawa mo. Kasi iba rin ang culture niya, iba rin yung culture mo na kinalakihan, diba? Ako, hindi ko naman hinihikayat na mag-apam na lang kayo. Nasa sa inyo yan kasi meron naman akong mga katropa na ang mga jowa nilang Pinoy. Maayos talaga, yung walang bisyo, nagsisimba tuwing linggo, maganda ang pamilya. Ano ang priority nila? Family first. Hindi tropa first. Kasi ang dami ko rin mga tropa first before pamilya eh. Nakakabuisit. Kaya nung karoon ako ng chances na maghanap ng boyfriend, parang hindi ko na pinagsawalang bahala na kung ano na lang dumating. Hindi. Talagang naghanap din talaga ako ng apam. Kasi parang mas maganda nga yung apam na aalagaan ka, mamahalin ka ng totoo, yung pati magulang mo aalagaan din, di ba? Tama naman ako kasi marami sa apam na mahal na mahal ang napapangasawa. Kaya lang yung mga napapangasawa nila nung una, yung mga American or mga kalahi nila hindi nagmamatch dahil nga yung babae, yung mga papangasawa nila westernized, iba na yung utak, yung kumbaga wala kaming pakialam sa'yo. Hindi kasi ganun yung old culture natin, diba noon. Kasi ako, lumaki ako ng mindset ko kasi pagka nag-asawa, gusto ko bahay lang, homemaker, bahay ka lang, wala ka ng intindihin, hindi ka magtatrabaho. Kasi totoo nga, kaya naman ng asawa kong kahit hindi ako magtrabaho, kaya naman niya i-support or provide yung aming pamilya, di ba? So, hindi niya na ako pinagtrabaho kasi kaya naman niya eh. Di ba? Siguro na lang kung if ever na mag-retire yung asawa ko o kaya hindi niya na kaya. So, siguro dun na papasok yung sige, pwede na ako magtrabaho. Ako naman ang tutulong sa'yo. Ganun kasi yung mindset ko. Hindi yung sige, magtatrabaho ako, pera mo. Pero yung ayoko ng ganun. Gusto ko yung old tradition. Kasi ayun nga yung kinalakihan ko sa magulang ko na na yung nanay ko bahay lang, nag-aalaga sa amin. Tapos nung nawalan na ng trabaho yung tatay ko, ang nanay ko naman ang nag-extra job. Kaya natutuwa rin ako sa nanay ko dahil napaka-old tradition niya. Yung kanyang old tradition ba, naman ako. Yung kanyang pagluluto, paglilinis sa bahay, naman ako talaga. Kaya natutuwa yung asawa ko sa nanay ko dahil namana ko nga daw yung old tradition na yun. Kasi yung mga ibang babae, gusto nila trabaho para may pera sila, para mabili nila yung gusto nila. Yung akin kasi, iba yung mindset ko eh. Kaya kanya-kanya tayo, no? Kasi yung iba talaga, gusto nila yung may ipon ka. Alam mo, dahil magbasa ka ng Bible. Kasi sinasabi ko sa'yo, magbasa ka ng Bible. Totoo yung mga sinasabi ko, yung old tradition, nasa Bible din yun Kung mahilig kang magbasa, totoo, comment down below. Diba may mga Bible tayo na sinasabi na ang asawa dapat nasa bahay lang, yung homemaker ba. Alam mo, natutuwa rin si God doon sa ginagawa natin. Hindi tayo gumagawa ng sarap buhay lang, dito ka lang sa bahay, hindi mo tinutulungan yung asawa mo. Hindi. Alam mo, totoo, isa rin yan kaya nakasulat yan sa Biblia is, yun yung way ni God para tulungan yung asawa natin. Kasi hindi mo siya matutulungan yung, kumbaga pag nagtatrabaho ka, o kung sana matutulungan mo siya kung magtatrabaho ka, tapos yung sweldo mo, ibibigay mo sa asawa mo, yun, natutulungan mo siya. Pero kung sasabihin mo magtatrabaho ka, para gusto mo may income ka, iba yun. Tinutulungan mo yung sarili mo, kumbaga nagpapaka, ka, para gusto mo may pera ka.
Ako kasi, hindi okay lang ako kahit wala akong pera. Kasi masaya ako. Masaya ako kahit, alam mo na wala, nalis na tayo sa topic na APAM or Pinoy ba? Masaya ako kahit wala akong pera. Kasi, parang, hindi pera yung nagpapasaya sa akin. Kumbaga, nagpapasaya sa akin kung buo ang pamilya ko. Yung walang sakit. Yung, alam mo yun, yung masaya lang. Kahit walang pera, masaya. Di ba? Pero andun na nga rin yung lagi ko pinagdadasal na yung asawa ko nga sana laging stable yung job, laging safe pag nagda-drive. Ayun yung isa ko rin na pinalalangin. Diba? So, kayo rin, kung anong bet nyo, kung Pinoy ba o APAM. Kasi sa APAM, meron akong experience, at saka sa Pinoy, hindi magandang naging experience ko sa Pinoy. So, wala X talaga. Ang dami red flag. Sabihin na natin may itsura, lasinggero naman. May itsura, nag-a-addict naman. May katawan, may malaki ang ang pride, diba? Ako sabihin na, malaki, malaki. Malaki ang pride. Alam mo, daming red flag na nakita ko sa Tapos, pinasang walang bahala ko lang kasi dahil nga mahal na mahal ko, ganyan. Pero hindi pala dapat ganun, no? Pagka may nakita ka na dapat na red flag, kiss na. Wag na yung isa-say mo pa, tagal na namin, may anak na kami, be. May na kami, ang tagal na namin, 8 years na kami, be. Paano ko pa maiiwan to? 2 na anak ko. 3 na anak ko sa kanya. Paano ko maiiwan to? sabihin, tinuturuan ko kayong mahiwalayan yung asawa nyo, no? Hindi, kumbaga kung kaya nyo naman, go for it. Wag na kayong maghiwalay. Diba? Pero kung hindi nyo na kaya, nagpapakamartir na kayo, kung kaya nyo namang iwan, go. Diba? Kasi wag nyo iisipin na wala nang tatanggap sa inyo. Kasi totoo lang, ang daming lalaki, ang daming lalaki naghahanap ng asawa. Lalo dito sa Amerika, ang daming mga Amerikano na naghahanap ng asawa sa dating site. Totoo lang, mag-dating site kayo dun sa ginawang ko na, ginawa ko siya ng video dati kung saan ko nakilala yung asawa ko. Dun sa Date in Asia, libre lang yun. I-try nyo i-install sa Google. I-search nyo lang sa Google, Date in Asia. Taray na gano'n na nag-promote na ng Date in Asia, no? Kasi totoo lang, maraming mga APAM doon na naghost, naghahanap ng mga mapapangasawa. Kahit ilan pa yung anak mo, wala silang pakialam. Ang gusto lang nila is yung maaalagaan mo sila, yung magiging homemaker kanila, yung, alam mo yun? Diba? Kasi ang dami ko rin nakikita ng mga vlogger na 5 pa nga anak tinanggap ng isang Kaya kayo, wag kayong na iisipin nyo na wala nang tatanggap sa akin, hindi na ako virgin, hindi na ako, alam nyo dahil hindi rin ako virgin nung natanggap ako ng asawa ko. So, pare-pares lang tayo. Kaya lang kasi ako nung wala pa akong anak, kaya tas yung asawa ko may anak ako, 'di ba? Iba-iba rin ang estado ng buhay, pero nasa sa inyo yan kung anong prefer nyo. Pero kung gusto nyo naman yung maayos ang buhay, yung walang bisyo, bakit pa maghahanap pa kayo ng may itsura? Kasi karamihan sa mga Pinay, no, naghahanap na, may itsura ba yan? Diba? Alam nyo, hindi ko itago noon nung kabataan ko, siguro mga 18, 19, 20 years old, mga ganyan. Ang lagi ko rin yung may itsura ba yan? Kasi ayoko nung walang itsura, diba? May mga ganun na. Diba, may mga ganun tayong yung mga nasabi natin, laging may itsura ba yan? Alam mo, dahil huwag ka maghanap ng itsura. Alam mo, isa rin sa mga pinagtanto ko sa buhay na wag mo hanapin ng may itsura. Ang hanapin mo, may pera ba yan sa bulsa? Yun ang hanapin mo kasi ang pagkakaroon ng itsura, dahil parang hindi siya ngayon na siya mabenta ngayon. Kasi yung hirap na ng buhay ngayon. Makasabihin, may mag-comment na, ay, pinangasawang mo pala yung asawa mo dahil may pera sa bulsa. Dahil, hindi lang sa ganon, mabait kasi ang asawa ko. Kaya, nagustuhan ko rin siya. Ayun yung isa rin sa naging green flag niya. Mabait siya, maalagain,
maalalahanin. Madaming green flag ang asawa ko, kaya hindi ko na pinakawalan din. Di ba? Kahit na may anak siya sa unang asawa, okay lang. For me, hindi red flag. Kasi dito nga sa Amerika, meron silang divorce. So, ang ano na dito sa Amerika, pag divorce na. Di ba? Hindi na yung babalikan, hindi na ganun. Kasi yung asawa ko merong isang salita eh. Kaya, naano rin ako sa asawa ko na pagka sinabi niya, gagawin niya. Yun yung isa rin na nagustuhan ko rin sa kanya. Tapos, ano pa yung nagustuhan ko? Ano siya? Positive thinker. Tapos, iniisip niya yung future namin. 'Di ba? Buti nga, sabi ko, ano na yung buhay niya. Kumbaga, nakatayo na, stable na yung buhay niya bago ako pumasok sa buhay niya. Yun yung gusto ko, 'di ba? Hindi na yung, ayoko sakit sa ulo, nakatira sa nanay. Ay, sakit sa ulo. Ay, makikisiksik ka sa nanay. Ay, sakit sa ulo. Paano kung hindi ka pa magustuhan ng nanay? Dahil yung ugali mo, 'di ba? Isa rin yun sa mga dahilan na titignan mo. Para kung maghahanap ka na mapapangasawa, hanapin mo yung stable ang buhay. Yung kayang bumukod, kayang magsarili, kaya kanyang buhayin na mag-isa, hindi yung sasandal sa ibang tao para buhayin ka. Hindi ganun. Kasi yung mga na-experience ko nga, pangit. Lagi nakasandal, hindi marunong mag-isip ng sariling plano, yung hihingi pa ng plano ng iba, hihingi pa ng plano sa mga magulang, sa mga hindi siya marunong mag-isip ng, kumbaga wala siyang sariling pag-iisip ba. Kailangan nakadepende siya sa iba, kung sino mas maraming boto, doon siya. Yun yung na-experience ko na isa rin na pangit na So, ayun, kaya mag-isip. Depende naman sa iyo yan. Kung basta ako, kung inaano ko, kung bago ka maghanap ng papapangasawa, piliin mo yung may responsibilidad at kaya kang buhayin. Yun lang naman kahit hindi apam, kahit Pinoy yan okay lang. Basta kaya kang buhayin, kaya kang ibukod ng bahay, kaya kang palamunin galing sa bulsa, hindi kung ganyan-ganino, di ba? Hindi yung kanin-kanino kayo umaasa. Diba? Tama ako. Kasi ang dami ko na-experience. Diba? So, kayo ang bahala. Kung Pinoy or APAM, prefer nyo kung ano. Kasi ang mahirap din naman sa APAM is yung tradition nila at saka yung mga mindset nila. Kasi tulad ng asawa ko, dito nga lumaki. Dito siya pinanganak sa Amerika. Iba yung mindset niya. Yung mindset niya pang Amerika. Yung kailangan kukuha siya ng bahay, sariling bahay niya, sariling sasakyan niya, sariling magbubukod talaga kayo, hindi yung aasa. Kasi may mga iba talaga na may mga American din na umaasa rin sa magulang, yung nakatira dun sa bahay ng magulang dahil malaki naman yung bahay. May mga ganun, pero iba talaga yung Pinoy sa Amerika, iba talaga, magkaiba. Malaki ang diferensya ng Amerikano, mga APAM sa Pilipino. Kaya ang dami rin ang mga Pilipina na naghahanap na lang din ng APAM dahil mas prefer nila yung APAM kahit na mapapalayo sila sa Philippines, lilipat sila sa ibang bansa, magkakaroon sila ng panibagong culture, magkakaroon sila ng language barrier, di ba? May mga ganun. Mas pipiliin na nila yun kaysa piliin yung Pilipino na wala namang future. Yung mamahalin mo ng todo-todo tapos lulukuhin ka pa. Diba? Kayo bahala. Kayo, nasa prefer nyo yan. Hindi ko naman sinasabi na mag-apam na lang kayo. Hindi ko naman sinasabi na mag-Pilipino na lang kayo. Depende yan sa inyo. Pero ang mas maganda, bago kayo mag-asawa, iisipin nyo ng mabuti na ano ba talaga ang mas magandang mapangasawa. Kasi hindi naman sa laki ng ano yan laki ng, baka isipin, laki ng hotdog. Hindi hindi sa laki ng hotdog. Maganda kasi ang lagi mong iniisip, yung makakaya kami niyang buhayin, panghabang buhay. Yun yung aking mindset ba? Diba? Hindi na tayo yung para may itsura ba yan? Ano pa pala naman yun sa akin, ba? May mga ganun tayo kasing may mga na
may itsura, okay lang kahit may itsura, kahit wala ipalamon sa akin, ako na magpapalamon. Di ba? May mga ganun tayong tulad nung may isa akong kaibigan na lagi niyang hinahanap niya, may itsura ba yan? May itsura ba yan? Wala siyang pakialam kung maipapalamon ba yun sa kanya or pang ilang ba siya sa babae, wala siyang pakialam doon, basta ang itsura niya. Ang iniisip niya lagi, may itsura ba yan? May itsura ba yan? Di ba? Nakakarindi na kasi pagka, yung itsura ba magagamit ba para palamunin ka habang buhay? Di ba? Syempre kasi iba-iba naman tayo. Yung mga iba kasi, ang babae, mga iba, ang tingin nila is, gusto nila yung panlabas, yung may itsura nga. Pero yung panloob, sobrang dumi naman. Diba? Yung bababuyin ka na, yung wala nang respeto sa'yo bilang girlfriend or mapapangasawa, wala na respeto. Wala na. Ikaw, kung anong prefer mo? Kung gusto mo ba bastusin ka or hindi ko alam. Depende sa'yo kung anong gusto mo. So, ikaw wala. So, maraming salamat mga kachupa. Sana may matutunan kayo sa video ko kahit walang makakwenta-kwenta. Nauubos na yung aking hininga. na yung aking nanunguyo na dahil kakadat-dat-dat-dat. Diba? So, maraming sa mga kachupa. Sana may natutunan at huwag kayong titingin lagi sa panlabas kasi masama, hindi ko naman sinasabi masama. Pangit kasi. Isipin nyo yung may maipapakain ba sa inyo at saka may pangbibili ba ng gatas pagka nagkaroon kayo ng anak. Diba? So, mag-isip ng mabuti bago mag-asawa. Hindi yung ano-ano ba yung pinag-aanan nyo yung tsuro ba yan? Yung, ay nako. Diba? Gusto nyo kasi may lahing yung gusto nyo yung magiging anak nyo may itsura. Sa mga abang din may mga itsura din naman diba? Depende na lang talaga sa'yo kung ano makuha mo. May mga blue eyes, green eyes, diba? So, ikaw, ang prefer mo. Basta ang akin lang, mamili kayo na mapapangasawa nyo ng maayos, hindi yung laging nakatingin kayo sa itsura. Diba? So, thank you guys mga kachupa. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa aking video. Thank you. God bless.